Libre ang matrikula ng mga estudyante sa mga state university at mga college sa bansa. Pero daing ng ilang estudyante, binabawian naman daw sila ng mga paaralan sa iba pang bayarin, gaya ng miscellaneous fees. Nakatutok si Ivan Mayrina. May 1.8 milyong estudyante sa mga state colleges and universities sa buong bansa. Ngayong taon, libre ng matrikula nila base sa Free Tuition Act of 2017 kung saan 8 bilyong pisong inilaan ng gobyerno para rito. Pero base sa naunang guidelines sa inilabas ang CHED, may prioritization pa kung sino makikinabang sa free tuition. Una, ang mga graduating na estudyante ng mga SUC. Ikalawa, ang mga hindi graduating pero benepisyaryo ang kanilang pamilya ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ikatlo, ang mga hindi benepisyaryo ng 4Ps pero nasa listahanan ng DSWD. Ibig sabihin, mga tukoy na mahihirap sa komunidad. Huli sa prioridad ng mga graduating students sa bibigyan ng free tuition base sa kanilang household income. Nagkaroon pa ng tinatawag na conditional implementation para sa poor but deserving, etc. etc. At iba't iba pang mga filtering or process na kinakailangang lusutan pa ng mga estudyante para makamit lang yung free tuition. Na isa namang karapatan dapat. Tuition is only 1/3 of the cost of education. So yes, we have to really monitor other school fees, and I think there is a growing consciousness about that. Aminado ang CHED magkaibang free tuition sa free education. Ang libre sa SUC, ang tuition lang. At ayon na rin mismo sa CHED, 1/3 lang ito ng kabuang gastusin sa edukasyon sa kolehiyo. Sa Polytechnic University o PUP halimbawa, 12 pesos per unit lang ang tuition. Sa 24 units halimbawa, 288 pesos lang ang tuition na malilibre. Pero ang OSF o other school fees, nariyan pa rin. Umaabot raw ito ng 1,000 piso higit pa kada semester. Sa matagal na panahon na nilalabanan ng mga PUPians yung pagtataas sa matrikula, binabawi naman ng mga administrasyon sa forma ng other school fees. Doon nila nilulusot yung mga dagdag na bayarin. It's just possible that there was an underestimation. Just in case makulangan, we just want to be sure that the poorer ones get priority. Ang mas mabigat pa ang pang-araw-araw na gastusin. Si Mark Arellano, graduating na sa kursong accountancy. Bagamat natutuwa siya at inabot niya ang libreng tuition sa PUP, nariyan pa rin naman daw ang gastusin sa mga libro na inaabot na hanggang 3,000 kada semester at buwan ng allowance sa 3,000 piso na pinagkakasya niya para sa pagkain at pamasahe. At buwan ng renta na 8,500 para sa apartment nilang 4 na magkakapatid. Pansamantala nariyan naman daw mga scholarship at iba pang grants ng iba't ibang individual at ahensya. Isa sa mga tinitignan ng pagkakaroon ng student loan. Samantala siniguro ng CHED na mas kaunti ang mga inaprubahan nilang application para sa taas matrikula mula sa mga universidad at kolehiyo ngayon kumpara nung nakaraang taon. Ilalabas daw nilang listahan sa susunod na linggo. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.